Tape Incorporated official kinasuhan ng GMA Network. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Webes, May 22. Pero bago natin talakayin yan, na humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, kinasuhan ng GMA Network ang Tape Incorporated ng estafa. Ang Tape Incorporated po mga kaparokya ay dating producer ng longest running noontime show sa bansa na Eat Bulaga na nasa TV5 na po sa kasalukuyan. So matatandaan pagkatapos maghiwalay ng producer at talents nito sa pangunguna ng legendary trio na sina Tito, Vic and Joey ay nagpatuloy pa ang producer nito na Tape Incorporated under Halushos Family, kung saan umantong pa po sa demandahan ang dalawang kampo, ang Tape Incorporated and Tito, Vic and Joey, dahil sa titulo nitong Eat Bulaga na sa bandang huli po ay napagwagian ng iconic trio. Simula noon ay wala na po tayong nabalitaan patungkol sa nasabing production company na pagmamayari nga po ng mga Halushos. At ito na nga po, kapapasok lang po na balita na kung saan sinampahan po sila ng GMA Network ng estafa ng nagkakalagang 37,941,352 pesos and 56 cents. So, basahin natin ang nasabing statement ng GMA Network. GMA Network Incorporated has filed a criminal complaint for estafa with abuse of confidence against officer of a television and production exponent incorporated or Tape Incorporated for the misappropriation of funds totaling 37,941,352 pesos and 56 cents. The complaint filed before the Office of the City Prosecutor of Quezon City names the following tape executive as respondents: Romeo Halushos Jr., former President and CEO; Romeo Halushos Sr., Chairman of the Board; Seth Frederick Bullet Halushos, Treasurer; Malu Choa Fagar, former COO and current President and CEO; Micaela Magtoto, former Senior Vice President for Finance; and Zenaida Buenavista, Finance Consultant. The complaint stems from respondents' failure to remit advertising revenues collected from clients, which had been contractually assigned to GMA Network under a 2023 assignment agreement. Despite multiple formal demands, the funds were not transferred to GMA because they were instead used for Tape's operational expenses in violation of the trust arrangement outlined in the agreement. GMA Network is pursuing legal action to hold the responsible officers accountable and to recover the misappropriated amount. So yun nga mga parokya, doble dagok ito sa Tape Incorporated sa pamilya Halushos. Talunan overload ang mga kumalaban sa legendary trio. Talo na sa politika, sasampahan pa po ng kaso. Yan ang nagagawa ng pagiging sakim sa kapangyarihan. Kinarma na talaga noon tuluyan ang pamilya Halushos. Ang laki ng gastos nito sa eleksyon mga kaparokya, malaki din babayaran sa Tito, Vic and Joey at may haharapin pang kaso. Estapador na pala ngayon ang Tape Incorporated. Grabe, dating hari ng noontime show, ngayon pupulutin na sila sa kangkungan. Kayo pa naman kumalaban sa Tito, Vic and Joey, talagang lalaga pa kayo. Bangungot na sa kanila ang legendary trio mga kaparokya, kaya yan, natuluyan na ng sumpa. Grabe, sunod-sunod na talo ang dinanas ng mga Halushos na wala na sa showbiz industry, na agaw ng totoong may-ari ang titulong Eat Bulaga. Natalo sa eleksyon ang mga Halushos at ngayon haharap pa sa kasong estafa. Ano na mga defender ng Tape Incorporated anyari sa pinagtatanggol nyo? Grabe, milyon-milyon ang pinag-uusapan dito. Sa pagkakalam ko, even yung lugar ng business nila na sa Dakak ay may kaso din. So, paano babangon ang pamilya Halushos? Mali talaga ang naging desisyon nyo na pagretiruhin ng maaga ang iconic trio. Mukhang kayo ang unang magre-retiro dahil sa nangyari. Sana naging mapagkumbaba at naging magalang na lang kayo sa TVJ. Di sana hanggang ngayon nag-e-exist pa ang Tape Incorporated. Yan talaga nagagawa ng pera. Maraming nasisirang buhay. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.